And then, paste lang natin siya dito sa baba. Then after nun, gagamit lang tayo ng while dito. So, gagamit tayo ng looping, while, and then after that, lalagay lang natin or isi-set lang natin yung while loop natin into true. So, after natin siyang iset into true, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng isang ganito, then paste natin siya dito, and then sa gitna, lagay lang natin main menu. Yan. Then spacing lang dito. Then after that, maglalagay lang tayo ng mga options dito. So, yung number 1 natin will be yung add student. Then after that, yung number 2 naman natin will be view student. Then copy natin to, paste. So, number 2 ito. Ito naman number 3. And yung number 3 natin will be yung search student. So, number 4 tayo. Sa number 4 natin will be yung update student. And then yung number 5 natin, ito yung delete student. Then after nun, maglalagay lang tayo ng number 6 para sa magiging exit ng program natin. Okay? So, ang gagawin natin next is ipiprint lang natin siya, i-check lang natin kung ano na yung makikita natin sa output. So, ayan, looping kasi tayo kaya continuous yung printing natin. Pero at least, no, lumilitaw na yan. So, para tumigil yon, ang gagawin natin ay sa baba, ilalagay lang natin or maglalagay lang tayo ng variable natin dito na choice. Then equal lang natin siya sa int since mga numbers yung gagamitin natin dito. Okay? So int tapos hihingi tayo ng input sa magiging user natin. Then ang gagawin lang natin /n for new line. Then sabihin natin enter choice. Yan. Para makapili siya which sa mga choices yung meron tayo dito, yung gusto niyang gawin. And then after nun, since meron na tayong choice, ang gagawin natin, gagamit tayo ng if dito, then call out natin yung choice natin. Then equal into 1 lang natin siya. Then after nun, gamit lang tayo ng print. So sa print natin, let's say for example, sabihin natin dito, add student. Yan. Okay, so add student selected. So after nyan, printing lang yan. So gagamit ulit tayo ng another elif natin. And then call out natin si choice. Equal natin lang siya into 2. And then same, gamit lang tayo ng print dito. And then papalitan lang natin yung nakalagay dito. Since ang number 2 nyo is view student, so lalagay natin view student. Then after nun, sa baba, another elif ulit tayo. This one will be choice number 3 naman. Yan. So, ang choice number 3 natin will be yung search student. So, siya yung ilalagay natin dito sa baba. So, search student. Yan. Then, after nun, ng search student natin, ang gagawin natin dito ay another elif ulit tayo. Yan. So, another elif and then sa choice natin, it will be yung choice number 4 natin. So, copy and paste. So, yung choice number 4. Then, copy ulit natin yung print para meron tayong maipakita sa screen natin. Then, papalitan lang natin siya na update student. Then, after nun, let's do have yung another elif natin. And for choice number 5 naman tayo. Then yung print, paste, and then yung number 5 natin will be yung delete student natin. So, after nyan, another elif ulit tayo. So, choice number 6 naman tayo. So, eto na yung exit natin. So, kukunin lang natin si print.
And then sasabihin lang natin dito, say for example, thank you for using student management system. Yan. Tapos, after nyan, since ang choice number 6 natin, eto siya, exit. So, tatapusin lang natin yung program. So, we will be using yung break natin. Then, after nun, meron tayong else dito. So, since meron tayong 6 choices, guys, kasi ang user natin, pwede siya maglagay ng any number. So, ipoprompt din natin siya na hanggang 6 lang talaga yung choices natin. So, ang gagawin natin, kunin natin si print, lagay natin siya dito, and sasabihin natin sa kanya na invalid yung choice na pinipili niya. And then sabihin natin, please try again. Yan. So, eto ngayon yung module 2 natin. So, run natin siya. So, mapapansin nyo, meron tayong Welcome to Student Management System. Ito yung version natin and yung title. So, ito yung choices. Yung main menu natin, add student, view yan, delete, exit. So, pwede lang tayo pumili dyan. Let's say, for example, 6. Yun, mapapansin nyo, thank you for using student management system. Kasi ang 6 natin will be yung exit. So, ibig sabihin, tatapusin na natin yung program na meron tayo. Kaya, nag-end dito yung program natin. Ngayon, every module natin, lalagyan natin ng functionality yung mga choices natin dito.